Congrats government! Ang bilis ng hustisya. Nahuli na ang dalawang suspect sa pagpaslang kay Mima Alicia. July 17, vlogger pinagbabaril. Vlogger na si Mima Alicia patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Caloocan City. July 17. Actually, naibalita lang po ito ng July 18 pero July 17, nakabuo na po agad sila ng Special Investigation Task Group Mima para sa kaso ng pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. At July 23, nahuli agad yung killer niya. Ay, killers niya pala. Basa muna tayo ng mga comments dahil nga sobrang bilis ng hustisya. Pero doon sa kaso ni Rene Baterbonia, mukhang sobrang tagal na. Pero to be fair, explain natin sa dulo. Comment ni Madam, parang doon papunta kay Sara. Kabilis mahuli. Ha 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 ha. Tapos ang ituturo, yung Duterte. Ha ha ha. Tapos gagawa ng script na DDS ang nag-utos. Ha ha ha. Dinagdagan pa ng 2 granada, para convincing, di ba? Ito lang yung mugshot na alias lang ang meron. Ano kaya ang susunod na script? Sigurado ituturo ang Vice President niyan. How to connect with the Dutertes? Abangan. Next script, inutusan ko no. You know na sa next script, for sure, magiging witness tong dalawa. Wow, kadali ah. Alams na ang mga next moves nila. Ha ha ha, sabi na Tapos susunod, ituturo nito si Inday Sara. Fall guy yang mga yan, believe it or not. Next script, ituturo si VP na siya nag-hire sa kanila. Ang bilis ng hustisya kay Mima Alicia. Dapat umami na sila. State witness ang offer. Ha 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 ha. In fairness, ang bilis nyo dito. Syempre, politikang politika. Pero with due respect naman sa family ni Mima Alicia, deserve niya naman po talaga ang makakuha ng hustisya. At deserve niya po ang mabilis na proseso para malaman din talaga kung sino yung mga pumatay sa kanya. Pero sa gobyerno, sana sobrang patas kayo. Para kasing nabibigyan ng focus yung obvious na nakakatulong sa inyo. Diba? Kaya kayo nasa gobyerno para tumulong sa lahat ng tao. Pero again, gusto ko ding maging patas dito. Patas na may pagkabayas. Ibigay ko ulit yung timeline sa inyo guys. Ang pagkamatay ni Mima Alicia, July 17. Pagbuo ng task force, July 17 as well. Ang bilis ng aksyon. Pagkahuli sa suspect, July 23. 6 days. Okay, alam natin, baka sabihin ng gobyerno, ala, gumawa din naman kami ng mga task force Alam namin na may ginawa din po ang Philippine Sports Commission ng investigating body. Ateneo may ginawa din naman. NBI at PNP CIDG. Ngayon, ang kaso po nila Rene nasa DOJ. Pero ang tanong, ang dami yung ginawang investigating body, may update ba sila? Well, NBI at PNP CIDG pa lamang po ang merong update dahil nga meron silang inirekomenda. Ateneo, yung investigating body nyo at Philippine Sports Commission, ano nang nangyayari sa inyo? O, ito na, para naman sa gobyerno, ang pagkakaiba sa bilis ng pag-usad ng 2 kaso ay dahil sa magkaibang uri ng krimen at komplikasyon ng legal na pananagutan. Ang kaso daw kasi ni Mima Alicia ay isang street crime shooting incident kung saan malinaw ang akto ng pagpatay, may kuha sa CCTV at mabilis na natunton ang mga direktang hard killers. Sa kabilang banda, ang kaso nila Rene at Divine Adili na nalunod noong June 8, 2026 sa Dipakulaw, Aurora ay isang komplikadong kaso ng command responsibility at institutional accountability. Hindi ito simpleng aksidente o direktang pamamaril, kaya mas matagal ang investigasyon. Pero kung nalaman na ng publiko lahat ng mga statements ng mga player, halata naman talaga meron pa silang hindi sinasabi. Bakit kami napapaisip? Dahil doon sa misa patungkol sa 40th day nila Rene ay mga players na hindi naman talaga nagpakita ng espiritu ng brotherhood. Pagkos, tumatawa pa silang dalawa at sobrang saya ng mood. Eto na, bakit naiisip ng iba na sobrang napakabilis ng hustisya kay Mima Alicia pero kila Rene Baterbonia ang taga? Do, alam natin na iba yung kaso ng dalawa. Pero ang sigaw para sa katotohanan, ito po yung sobrang hinihingi ng madla. Dahil po sa pakiramdam natin na merong cover-up o pagtatakip dahil sa impluwensya ng politika sa sports at malalaking universidad. Kahit na po ang ina ni Rene
ay hindi tinanggap ang simpleng video apology ni Baldwin at nanindigang hindi ito basta aksidente. Baka sabihin nyo, meron naman ang na-identify, di ba? Si Baldwin at kung sino-sino pa. Hindi po kasi yun. Mabilisan ang malaman ng publiko na i-provide talaga sa atin yung pinakatotoong kwento. Sa ngayon, ang kaso ay nasa Department of Justice na para sa review. Ang mga players o testigo na lang daw ay nagbigay na ng kanilang mga sworn affidavit sa NBI at CIDG. Kapag umakyat na ito sa korte para sa formal na paglilitis, dito na mas mailalantad sa publiko ang buong katotohanan sa likod ng trahedya. Sige po, magtitiwala kami. Sana talaga malaman ng publiko yung katotohanan yung buo para matigil na yung mga haka-haka, spekulasyon, allegation at kung ano-ano pang kwento. Again, nakikiramay po ako kay Mima Alicia. Sana lang po masatisfy yung pamilya, maibibigay na katotohanan para sa tunay na hustisya.